What's up guys? Ngayong araw nga sisimulan na natin na ang day 2 ng ating project na XRM125 na si Saido Green. Kung nung day 1 nga ay pinaandar tapos binaklas natin siya. Ngayon naman guys maglilinis tayo para mali at mapinturahan na siya. Kaso nga alam mo kung di biro at mapapasubo tayo sa paglilinis dito. Ako ko nga pala umpisa na matindi panlilinis, kinalas ko muna yung pinaka-foot brake nitong pinaka-chassis para may tayo natin siya mabuti. Buti na lang guys na hama na panggalagad, di tayo ganong pinahirapan. Diba sa sobrang dali napapagudus pa yan. Yung pinaka-T-post niya kasi pansing humilalo kaya papatador natin ng knuckle bearing yan. Kung makikita nyo ay pinaka-trade sa unahan niya na tanggal-agad, di na ako pinahirapan. O sa isang to sa ilalim, dito ako mahihirapan. Kaya nga bago tumuloy trabaho guys, ginahin ko siya bagya, lagyan po ng gapla sa gitna. Kung makikita nyo, tinuturo ko guys para pag binutan natin siya, tanggal-agad, di ba guys, sumigot agad. Di naman siya pwedeng di madatanggal, di naman siya kumakain ng kanin. Pag di siya natanggal, bukas ang gagrinderin. Takot niya lang. At eto na nga, sumunod kong ginawa, nag-ready na muna ako ng tubig at sabon. Maglalaba tayo, Joe. Wala kaming pakialam! Nakita niyo naman na itsura, yung kalawang at tibag ng chassis na to. Dahil nga sa palagay ko, ito parang unang beses na paliliguan siya na nakatanggal yung mga kaha. Gumamit na nga ako ng brush tsaka basahan, di pa matanggal, di talaga kaya. Kaya nga ginawa ko, tinigilan ko muna, hinaya ko muna mababad sa tubig para lumambot yung mga libag-libag niya. Ito naman tayo sa part ng makina. Bali, binulot ako ng plastic yung manifold para di pasukin ng tubig. At napansin ko nga di kahit tanggal ng brush lang at basahan ang gamit para matanggal yung mga libag-libag ng makina niya. Dahil nga ayaw makos sa hatong dasalan, ginamitan na natin sa hatong paspasan. Ang galing! Ang galing! Kaya ginamit ako na ng power spray, nainip na kasi ako. Sapagat nga kasi na-stuck na motor na ito. Kaya napamahal na yung mga dumi-dumi niya. Tumigas at sobrang kapal pa. Bali 2010 model nga pala yung motor nga to. Isipin nyo naman matagal na 14 years na walang ligo. Ikaw nga 2 days lang na walang ligo at tigas na ng buhok mo. Bali tuloy-tuloy nga lang ako sa pagpapower spray hanggat sa matanggal yung mga libag-libag niya. Tama ba ng effective naman? Silon ko nga pala yung makina. Bali diniretso ko nga pala yung makina para mas malinis natin yung pinakailalim ng makina. Kung makikita nyo kadabgo ko natatanggal naman. Bali bidaliktad ko na nga pala yung chassis guys para mas malinis natin mabuti. Nakita nyo tumumba pa. Mas gusto doon nyo yung ganang posisyon yung nakatagilid. Kung makikita nyo naman yung panglilis natin sa chassis makina. Bali binababat ko muna siya sa tubig sa ako bubugahan. Shoutout nga pala sa Pogi Gupisan na napadaan. Balik na nga tayo sa paglilinis ko sa makina. Kung makikita nyo, marami na tanda na dumi-dumi na. Kaya ito na yung time para paputihin natin siya. Bali nga ginadami ko guys para papaputihin ng makina. Ali ganyan nga lang pala ginagawa ko ulit-ulit lang hanggang pubuti yung makina. Habang nagbabrush na ako, may dumating tayo bisita. Dumating na pala ipasa na in order ko. Bali umorder nga pala ako sa Shopee ng tent na maliit para pang nagpintura ako. Tapos binayaran ko na may tit na 500 nung ginambalik yung sukle. Joe? Ang galing! Ang galing! Nasabi ko, nakatapat mo ang camera. Tamang-tama ang dating para pa nagpintura ako. Hey! Tara. O siya, balik na nga tayo dito sa nililinis kong makina. Umalis na nga yung mga tropa, mga estorbo sila. Nung natapos mong lilisan yung makina, binilat ko na. Kaso paano ko nga palang ibiblad? Wala nga palang araw. Kahit nga walang araw, diretso pa rin ako. Pagkatapos lilisan yung chassis, liliha ko na. Kailangan natin itong liyahin para makinis pagkapininturahan natin. Lahat nga ng sulok, pati ilalay may niniliha ko para pagkapininturahan na syempre kahit paano makita naman yung kakalabasan. Sa pagliliha nga pala ng chassis sa mga itong motor ay kailangan ng tiyaga. Di naman kasi birong liyahin to kasi maraming kanto at sikot-sikot. Pagkapalula ko nga nakita yung mga kalawang. May napadaan na naman nga tayong tropa ay nahanap niya si Pinsan RJ. Shoutout sa'yo, Boss Apple. Balik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Pagkatapos ko naliyahin yung chassis ay binuga ko na ng power spray. Nakita nyo ang likalawa? Ito nga pala itsura ng makina bago natin linisin. At ito na nga itsura guys. So pagkatapos natin linisan, nabuti na lang kahit walang araw ay natuyo ito. Mabuti na lang kahit paano effective pala yung ginawa ko. Kahit paano ay malayo na itsura ng makina kaysa sa una. Ngayon kahit paano ay masasabi mo malinis na yung makina. Lalo pag napinturahan na natin yung mga crankcase niyan. Kahit paano naman ay masasabi mong sulit yung pagod. Dahil nga sa nakakapagod ay merienda muna ako. Dahil nasa paglilis pala ng pesa, inabot na tayo ng hapon kaya ginutom ako. Sabi nga nila, pag napagod magpahinga ka lang. Pag nagutom, di kumain ka.
Ang galing, ang galing. At eto na nga yung next na gagawin natin. Dahil nga nakasaksak pa yung power spray, yung ibang parts na natin na ililinisin ko na rin. Siyempre, yung ibang parts dyan na matitino ay gagamitin pa rin natin. Siyempre, pag pininturahan yan para malinis na rin. At yung ibang parts dyan ay kailangan pa natin pinturahan para malinis tignan. At chinetik ko nga yung mga parts na pwede pa natin gamitin. Tapos yung mga kailangan palitan ay papalitan na rin natin. Bali, ito na nga pala yung huli kong bubugahan, yung tapalodo para dekorahan. Ako nga malimutan, bags pa nga pala, kaya pinakalinis akong mabuti dahil pa yun naglaro yung bata. Bala ko nga saan ang bilan ng reset ng motor na to guys para mas maganda kaso. Kabus tayo sa budget guys, kaya okay na yung mags guys, okay pa naman kaya pipinturahan ko na lang. Eto na nga last kong linisan, promise yung ring ay muting akong malimutan, buti nakita ko. What's up guys? Sa wakas sa tapos din. Inabot nga tayo ng hapon guys, makita nyo hapon na. Ito na yung mga na-is natin guys. Ngayong araw nga ay naubos yung oras natin sa paglilinis sa mga pyesa pero okay lang, worth it naman, maganda naman yung pinalabasan. At least nakaka-move forward tayo sa mga ginagawa natin sa pagre-restore ng project natin na to. So yung what's up sa inyo guys, nakakapagod na hapon sa inyo lahat. Natapos na nga tayo sa paglilinis ng chassis, sa paglilinis ng engine, tsaka ng mga ibang parts ng motor na to guys. Yun nga, nakakapagod guys. So hanggang dito lang muna yung part 2. Sana abangan nyo yung part 3 nitong video guys. Salamat for today's video. Ingat. Dito sa